Ma-aksidente tayo. Stop. Buti na lang naka-stop tayo. Oh, ano po rito yung mga ganito, patumba. Dahan-dahan tayo, tukod natin paa. Grabe, tuntik na tayo dito. Kita tayo na malaki to. Buti hindi tayo nabagsakan. Ayun o, ngayon lang yan. Laki o, malaki pa sa akin to. Oh, grabe. Kaya ingat tayo, binabagyo na po rito. Yan po, delikado. Ayun o, malaki po yan sa personal. Bagsakan. Pag nagawa na po natin yung prayer na yan, lagi pong may address kasi parang sulat yan eh. Nagpipray ka, kinakailangan in Jesus name, sa ngalan ni Jesus. Catholic, Christian, kahit ano po, basta magpray po kayo. Laging may ano, in Jesus name. O sa ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesucristo. Basta ganun. Pero pag yung wala pong kayong ano, wala po kayong prayer na ano na sa pangalan ko, baka saan pumapunta yung prayer ninyo. Basta sabi ng Panginoon, humiling kayo ng anuman sa aking pangalan, pagkakaloob ko. Bagyo! Yan! Ito na gano'n. Ay, mababagyo ulit tayo! Gano'n, stop! Nakakairita pa ng pagbayalip po nga. Hindi ka pa patulugin sa kati. Kaya ang pinakamabilis pong gamot doon, hindi yung tatapak mo sa tae ng kalabaw. Kasi gano'n sa probinsya eh. Pag may alip po nga, ang pinakang usong sasabihin ng matatanda, itatapak sa tae ng kalabaw. Lalo pong nadami. Ginawa ko po yun eh. Lalong nangat eh, lalong lumala. Tapos yung iba naman iihian, ay delikado rin po. Ang maganda pong gawin, hugasan ng sabon na maligamgam. Andito po tayo ngayon tatay at bibigay natin tong mga pagkain at mga noodles na pwede niyan lutuin. At makakatulong po yan habang may bagyo kasi 2 days pong may bagyo at hindi siya makakalabas. Suportan niya po ito. Dadalawin na lang namin sa ibang araw. So tingnan natin si tatay kung nandito. Hindi po siya nagluluto. Ito yung solar na ano namin yung paparayan. Dalang paparayan. Ayan siya, tulog. Lupan. Oh, Kip Halik. Ay, how are you? Oh, eat for you. Sabi po tayo at lagi pong nasisira ang ating pag-prepare. Mamaw po. Grabe ang laki. Siguro mga kalahati. Laki o. Yan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bro Alvin. Yan, ganda po ng damit natin. Bro Alvin, naka ano tayo, long sleeve, tapos naka hood. At ngayon po ay ano, araw ng bagyo. Yan po, ang lakas po ng bagyo rito. Lakas po at medyo na ulan-ulan, pero yung ulan po ay mahina. Ang malakas po rito ay hangin. At sa mga nasa Pilipinas po, ingat po kayo dyan. Nakikita ko po sa mga news, mga social media na binabaha ang Pilipinas. At sino mga apektado na viewers at lahat-lahat ng mga tao sa Pilipinas apektado, lakasan nyo po ang loob, kaya natin to. So dadaan lang po yan at kinabukasan paglipas, so pagpapalain tayo ni Lord. For today's video po, mangingisda po ako. At may nag-order po ng kunting order, kunti lang naman. Siyempre pangulam din natin kahit kunti. Pupunta po tayong ilog, pero yung ilog na hindi malaking ilog. At delikado pag pupunta tayo malaking ilog. Pupunta tayo dun sa mga tilapia na nagtatago sa maliit na ilog. Titingnan din po natin yung ilog na yun kung medyo pwede pang isdaan. Pag hindi po, babalik po tayo. At dala ko po itong bag. At ako po ay solo. At si Papa Ryan po ay nangingisda rin. So mamaya po susunod din po ako sa kanya ron. At makapag-fishing. Pero ngayon pupunta po ako sa isang lugar ng pangisdaan. Tuhuli ng isda. Tapos kakain doon ng kunting kakainin. At may dadalawin din po tayo doon si tatay. Kumustahin po natin si tatay kung kumusta kaya si tatay ngayong bagyo. Kasalukuyan po ngayon binabagyo. Kumustahin po natin si tatay doon. Ayan po, lakas. Kung ano nangyayari sa kanya, kung anong kailangan niya. At magdala rin tayo ng kunting pagkain niya. At love gift na pambili-bili niya. Hindi siya makakalabas ngayon, alam ko. Kasi mahirap mga lakad ngayon, mahirap manlimos. Tayo po magdadala sa kanya ng kunting blessings. So tara po, habang mahina pa po yung ulan. Tagal nga po pala ng oras ng biyahe doon na mga 25 to 40 minutes. Malayo-layo din po yun. Medyo matatagalan pa kasi malakas yung hangin. Ingat tayo sa daan, dahan-dahan tayo. Ito yung dala natin. May ilan ba tayo dito? So ito po yung chichik lang natin. Titingnan lang po natin kung pwede tayo mga isda. At yan po yung kapalagayan ng panahon ngayon. So maulan, tas mahangin.
pero may mga nabiyahe pa rin po. Tayo po yung nakakaputi ngayon, complete gear. Yan. At may payo din tayo dito para mamaya tayo po yung babiyahe. Lalagay ko po yung GoPro sa helmet natin. Dadaan muna tayo ng siupaw para bumili ng siupaw. Parang nahirapan si Kitty tingnan natin kung may siupaw dun. Bibili rin tayo sa supermarket mamaya ng kailangan ni tatay. Ay, wala pong tinda sila. Walang tinda. Walang tinda. So ano lang po tayo, sa iba na lang. Walang tinda, let's G. At maulan po talaga ngayon, grabe. Ayan, nakamotor tayo. Kunti ang nagbabiyahe ngayon, pero dahan-dahan din sila kasi malakas po yung hangin. At ayan po yung ulap. Park tayo dito. Patayin. Ayan, tara. Sa loob. Yung may-ari sa simbahan. Dapat po bili rin tayo ng itlog kasi pinapamigay niya hindi siya nagluluto. Kaya nakakatamad bigyan din ng ano yun hindi siya nagluluto. May beauty na kasi doon binigay si Ryan, hindi pa rin nagluluto. Kaya pag nagbigay tayo itlog, kung saan niya nilalagay, dala tayo nito sa kanya. So para gusto kasi niya pera para pambili ng alak, kaya medyo tinatamlayan din kami ni Papa Ryan magbigay ng madami, lalo alak o kaya bigas. Lalo bigas po nagbibili niya. Yan, nagbili tayo ng tubig natin at hinahanap natin si tatay ng biskwit para meron siyang ngat natin din pag hindi siya nakakalabas. Wala na kasi siyang ngipin. Ito malambot naman siguro to. Baka nga bili nila pag nakapak. Nagbibili kasi niya pag nakapak noodles na lang. Noodles na lang para magluto-luto siya. Hindi naman niya pagbibili siguro to. Nung punuin para dito. Baka tsura ko, agad na naman. Napawisan kahit maulan. Saka po ng panahon talaga, pangarang ngayon ang dating ng bagyo. So ngayon po yung dating ng bagyo, tingnan nyo na po yung kapaligiran. Lakas ng hangin sa taas, so kaya magmamadali tayo. Yan po yung ilog. Bahang-baha. Ay lakas, putik na putik. Tara na, baka tayo banggain pa rin. At papasok na po yun siguro ngayon. Kaya at ang oras ngayon ay mga alas 3. Alas 3 po, mga 3:30 o 3:20. So hindi po tayo pupunta ng malaking ilog, hindi po tayo pupunta ng maraming kahuyan. At tayo po ngayon naka lights on. Mahilig tayo sa lights on para kita. Kayo po ba pag nagmumotor? Siyempre lights off, diba, pag araw, diba, kasi sayang yung gas. Pero pag ganitong maulan po, lights on tayo. Baka ng konti. At po ang mga nangyayari dito sa Tabindaan, marami po nabagsakan ng mga dahon-dahon. Yan o. So hindi tayo magmamadali. Baka pag pinadali natin, biglang hangin. Kaya tayo sa bundok ng kayot-kayot. Naalala ko po ito dati, mga oras na to, noong unang daan namin dito, noong unang lagay nila. Kasya lang talaga ang motor, naglagay lang ng daliri na space para hindi kami maramadahan. Ay, ma-aksidente tayo, stop! Buti na lang, naka-stop tayo. Ano po rito yung mga ganito, patumba, dahan-dahan tayo, tukod natin paa. Grabe, tuntik na tayo dito. Kailangan talaga dahan-dahan. Ano na itong sa mga ano to. Bagsak din ang puno po rito. Ayun, nagbagsak yung puno, ang laking puno. Sanga pala. Sanga lang, kaya ingat po tayo. Nagbabagsakan ng mga sanga dito sa Tabindaan. Ayan po, grabe. Bagsak yung sanga. Ayan, yung po delikado. Ayan malaki po yan sa personal. Bagsakan. Sanga ng kahoy. Kahit pala nasa kalsada tayo, ingat-ingat, baka mabagsakan.
biyahe ulit tayo. Bagyo. Yan. Ito na gano'n. Ay, mababangga ulit tayo. Kano, stop. Meron ng dahon. Kailangan talaga iwas oh. Ayan oh. Ayan po oh. Ang babagsakan. Kariwa. Ayun pa, kabila. Highlight lang po yan sa camera pero malaki yan. Nakakatumba po yun ng motor. Maganda yung dahan-dahan. Ayun pa oh. Ito, maliit sa camera. Sa camera yan. Ayan na, nagulan din. Ulan na. Ay, humangin pa. Hindi pa ako nagtatawa sa bagyo. Ini-enjoy ko lang yung sarili ko sa biyahe. Kung bigyan ng maling ano po yun, kahulugan. Para hindi boring yung ating pagdadrive. Aba, laki. Ang laki po na nangyari dito. Tingnan po ninyo. Papakita ko po sa inyo. Ayan po, grabe. Pagdating dito, laki nang nabagsak dito kaya mahirap mabagsakan, no? Laki nang nabagsak ko. Grabe. Ayan, dito galing siya. Dito galing siya sa punong ito. Ayan. Kita ko sa inyo. Ito po tayo dito ngayon sa lugar ng ano, binabagyo. Dito. Ayan, kasi ang lakas po ng hangin dito. Nakita tayo na malaki to. Buti hindi tayo nabagsakan. Ayan o, ngayon lang yan. Laki o. Malaki pa sa akin to. Oh. Grabe. Kaya ingat tayo, binabagyo na po rito. Yan. Laki po ng sanga na nabalik. So biyahe na po tayo. Napakita ko po sa inyo nangyayaring bagyo dito sa Taiwan. Hindi lang po sa Pilipinas. Sa daan pa lang po ito. Lalong higit po dun sa mga baliti po, yung maraming puno. Nakakatakot po dun magtambay. Kasi babagsakan talaga ng mga bali-bali na mga kahoy. Kaya dito tayo pumunta. Kaya dito ako pumunta po sa mga walang kahoy. Pero sa daan pala may mga display silang kahoy. Display, tatanim pala. At may nagbabagsakan din po pala. Kaya dahan-dahan tayo. Taiwan. Ito po yung Taiwan sa may Taichung. Kumusta po ang lugar ninyo dyan sa Pilipinas? Alam ko po na pinabaha kayo dyan at ingat po kayo palagi. Kayo ng pamilya nyo, huwag muna kayo maglalabas. At yung paa po ninyo, tugasan ninyo ng safeguard sa gabi bago matulog na medyo maligamgam kasi uso po ang alipunga. Galing po yan sa mga mikrobyo ng ipis at mga ihi ng daga. Kaya napaganda po na hugasan ng maligamgam na tubig na may sabon yung paa sa kamay. Iwas alipunga. Para may alipunga man, gagaling. Nakakairita pa ng pag may alipunga, hindi ka papatulugin sa kati. Kaya ang pinakamabilis pong gamot doon, hindi yung itatapak mo sa tae ng kalabaw. Kasi ganun sa probinsya eh. Pag may alipunga, ang pinakang usong sasabihin ng matatanda, itatapak sa tae ng kalabaw. Lalo pong nadami. Ginawa ko po yun eh. Lalong nangati, lalong lumala. Tapos yung iba naman iihian, ay delikado rin po. Ang maganda pong gawin, hugasan ng sabon na maligamgam. Then magli-lip turn po tayo kaya gamit tayo ng box. Kahit kasi may mga box sign dito eh. So yung mga box po na ganito, ito galing po yan siya. Tapos tulipat tayo dyan papunta ganun. Tulad nila oh, nag-go. Diretso sila. Ito, palip naman ito. So malilito kami sa pagbago ka rito sa daan. Pag gusto mo pumunta rito, mapapunta ka rito. Kasi ito kadalasan mga daan po ng sasakyan dito. Tagal, 51 2 minutes. Ayan, malakas po ang hangin. Grabe, nayog-yog po yung poste. Malakas po yung hangin. Saglit lang po tayo mga isda. Siguro mga isang salo lang. Pag nakahuli na ng kunti, okay na po yun. Tama na pang ano natin, pambili, pang-deliver. Ayan na. Left turn tayo dito. Nakaputi po halos lahat dito. Mga motor. Yung kotse siyempre hindi na nakaputi kasi nasa loob sila. Oh, ano yun? Grabe. Yun ang delikado pag yung nadali lang yero. Dito magkidaan tayo dito.
Yun, may daan po dito. Yan, dito. Yan, dito na po tayo kay tatay sa location ni tatay. At sana ay nandito siya. So, at kasi po kasi po may bagyo, hindi siya makakalabas. Kaya dadalhan natin siya ng pangkain niya. Ito si tatay, oh. Hindi na, nag-deliver siya. Ito yan. Ibig sabihin nandiyan siya. O kaya lumabas siya. Ay, madamo na po dito kay tatay. Tingnan natin kung binagyo talaga siya. Pinasok natin yung gubat para maghatid po ng tulong kay tatay. Dito. Maghatid tayo ng tulong. Dito na tayo. Yun, dito na po tayo sa location ni tatay. At dito po ay mga kahoy pa rin dito, pero hindi gaano kalalaki. Yung mga bago pa lang tutubuan. Doon po siya nakapwesto sa sa likod po ng mga kahoyan, sa ilalim ng tulay. At nagdala tayo dito kay tatay ng mga mga inumin niya sa pagkain. Ito, noodles. Tapos bigyan natin siya ng pambili-bili niya. Pero hindi siya makakalabas. Kunti lang po binibigay natin kay tatay kasi pinagbibili po niya. Lagi kami nagdadala ng bigas, pero mayroon pa naman siyang bigas dyan. Pero hindi natin alam, baka pinagbili na naman niya. Kaya magdala tayo sa kanya ng pangkain niya. Kasi may bagyo po ng 20 ngayon, may bagyo saka bukas. So ito, ilan? Mga pang morning niya, breakfast, tanghalian, tapos may noodles. So makakatulong na po yun pang tawid gutom niya habang may bagyo kahit di siya lumabas. At tayo po ay mangingisda din dito. Kunin ko muna yung aking dito. Kunin ko ang aking sombrero. Inaulan po. Meron po tayo dito dalang mga pag in case na gabihin tayo. Tulad nung nakaraan, wala tayong dalang ilaw. Meron na po tayo dalang ilaw dito ngayon. Saka may itak, kompleto. Magbubuta tayo. Kahit pula singgero si tatay, hindi rin natin matitiis na hindi nabigyan kasi marami nasasabi wag nang bigyan. Pero yung pagbigay po natin, tulong po yan. Na habang may bagyong ganito, hindi talaga siya makakalabas ng makapag-business. Hindi siya makakadiskarte ng mga panguha ng basura kasi malakas yung hangin. Kaya yung dinala natin dito pagkain, makakain niya ng pang ngayon, pang bukas. At bahala na po yung susunod. Diadalhan naman natin siya lagi. At may isda po tayo ngayon. Yan po yung puso ko na kahit po nagiinom si tatay, maging aral po sa atin na tulong natin pag isa pagkain lang, pero huwag natin bigyan ng marami. Be wise din kahit maganda yung ating intention. Para po yun palang susi. At dadalhin ko rin yung lambat. Yan, dalhin natin yung lambat. Itong payong iwan ko na lang muna. Kaputin naman ako. Pag lumakas na po, balikan ko na lang yung lambat. Yan, dito natin. Yan, let's go po. Puntahan natin si tatay. Si tatay nga po pala ay sinira natin ng God's Plan of Salvation. At alam po unti-unting nabubuo po yung Word of God na tinanim natin doon. At lagi natin ipinalangin. Salamat po sa panalangin ninyo. Dito po si tatay. Kawa po yung kalagayan niya dito sa ilalim ng tulay. At ito yun, nasa gitna po siya ng mga puno. Wala na siyang kalakal po dito pala. Ayan po, ubos na. Nagbibili niya agad. Dati-dati iniipon niya ng marami-rami. Dito po tayo magsasalo. Tingnan natin kung isda pa. Yun, dito po nagtago yung mga isda. Dito lang po muna natin yung ating lambat. At bago tayo magsalo, bigay muna natin kay tatay ito. Diyan po tayo manghuhuli ng isda. Kaya ako po dito naisipang manghuli ng isda. Po rito, hindi po nalaki yung tubig. Maliit na sapa lang po yan. Tara po kay tatay, dahil natin ito. Ay, wala pala akong ilaw. Nandito yung ilaw. Fishing tayo mamaya pagkabigay kay tatay nito. Ayan na po si tatay. May tubig pa rin siya. Ay, nalaglag yung pantalon niya. Tubig niya. Hirap po ng kalagayan dito, lalo na ulan. Ang bigas talaga niya, hindi niya niluluto.
May asin pa. Hindi. Kasi kung nagluluto siya, bawas na to. Bawas na. Gusto na talaga niya yung mga ganito na. Doon na. Tulog na naman siya. Andito pa tayo ngayon kay tatay at bibigay natin tong mga pagkain at mga noodles na pwede niya lutuin. At makakatulong po yan habang may bagyo kasi 2 days pong may bagyo at hindi siya makakalabas. At pansuporta niya po ito. Dadalawin na lang namin sa ibang araw. So tingnan natin si tatay kung nandito. Hindi po siya nagluluto. Kasi yung sular na ano namin yung paparayan. Dalan paparayan. Ayan siya, tulog. Lupan. Oh. Kep Halik. Ay, how are you? Oh. Eat for you. Ayan si tatay. Nagising. Oh. I go fishing there. Wait. Yeah. Taipong. Yan, Taipong. I mean you. Oh. Di Taichung. Mijin. Bukas daw po yung ano, yung bagyo. Oh, oh. Nag-grocery. You grocery. Pado. My brother, Kuko. Galing din dito si ano, may Kuko. Noodles din at ano yung dala niya. Oh. Okay. I go fishing here. There. Bye bye. Bye bye. Okay. So paalam tayo kay tatay kasi tutulog siya. Ay bigay ko pala yung ano, hindi ko na po pakita. Bigay ko. Bigay. Ito na po tayo, nabigyan natin kay tatay dapat ibigay. Si tatay na may okay dito. May nagbigay din po sa kanya ng yung pagkain, yung kung sino. Dami isda oh. Anong panghuli ng tatay? Ito yung panghuli nyo. Itong mga dala-dala ng tatay dito. Tingnan natin. Mga bakal-bakal. Ay, tripod oh. Ano yun ko lang kay tatay to. Tingin ko na lang. Ay, bilhin ko na lang to kay tatay. Bilhin ko na lang to. Saan ba ito pwedeng gamitin? Ayan, bilhin ko na lang. Yeah, may tripod po dito si tatay na nakita ko. So dagdagan ko na lang po yung binigay sa kanya. Sabihin ko bilhin ko na lang to. Hindi ko alam kung paano gamitin to. So ano natin kay tatay. Kawa naman. So bilhin ko na lang yung kalakal ni tatay. So hanap pa rin ako. Baka meron pang iba na kailangan. Ano kung mapapakinabangan dito tatay. Ako na lang bibili. Kasi pag bibili po ni tatay yan, hindi abutin po yan ng ano. Hindi po ito abutin ng 520, hindi abutin ito ng 50, baka mga 180 nga lang, wala pang 180 yan eh. Hindi tayo ng kailangan dito. Ito mga liabi. Yan. Kaso ano to? Hindi na ito gagana, basa ano. Kalangisan na lang natin. Bibig natin kay tatay. Ito. Manguha siya ng mga ito na lang. Ito lang 4. Ang natin kay tatay bibilhin. Bibilhin na lang natin ito. Battery. Wala tayong plastic dito natin ilagay. Ito po, nakakuha tayo kay tatay ng iba pa. So maghalongkat pa tayo, baka mayroon pa rito ibang wala na. Dumi. Mga butiki. Yan, bilhin natin kay tatay ito. Malaking tulong to. Hindi ito mababayaran sa kanya ng 10 pesos. Kasi nagbinta na si Ryan nung kanyang natin partner. Saka mga iba pa. Tatlong mabibigat. 10 NT lang sa 100 sa piso. Ito, makabayaran lang ito ng 180. Yan. Tanong natin kay tatay. Tatay. This one. Ikatusaw. Bye bye. Bye bye. Bye. This one you? For you? Yan? No. One. Ikatusaw. Only this one? Bye bye. Bayaran natin ang 100. Bayaran natin. Okay, one.
Okay. Wow. Okay. Sisi, this one for you. Wow. This one? This one? Oh, one. 这个可以 Yeah. 开那个电风扇的。 Bicycle? 嗯， Ito nga natin pagbibili niya. 我拿来开，这个叫风切耳。 Ah. Okay. Iyo ha. 还会动， Oo. 这个是不会动的， Oo. 这没有用的。 Ah, for the shoe. Pang shoe. Hindi natin kay tatay ito. 可以。 Koy koy. Okay, this one. 好 Okay. ，OK， Okay, sisi. 好， Sisi. Yan. Hindi na pinabili yung ano sa bike 谢 yata 谢 niya. 你哦， Ha? 谢谢你。 Sisi ni. Thank you. Thank you。 Okay. Very good. Very good. Okay. Sisi ni. 好， Kasi, okay. Binili natin kay tatay itong tripod. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Yan, binili natin kay tatay yung tripod. Kaawa naman. Pero ayaw niya pagbili yung ano, yung mga gamit sa motor. Sa bike yata niya gagamitin. Baka may ginagamit siya. Basta yung gamit ko rito. Yan, sabit lang po natin dito yung bag natin. Binabagyo na po, bumabagyo na. Pero tayo mga isda, sasalo lang tayo ng isa. Nalakas na po yung bagyo. Yan, at nakabihis na po tayo. At sobrang lakas na po ng hangin ngayon. Nag-extend na po yung bagyong malakas, kaya bibilisan na po nating magsalok. Ito po tayo. Sinabit ko lang dito yung bag, so sara natin. Madali lang naman po tayo. Dito lang tayo yung bag. Dalhin ko lang para siguradong walang makialam. Tara po. Habang ano pa, hindi pa masyadong malakas yung ulan. Grabe yung bagyo. Yung daan. Dito. Tabunan na yung daan. Grabe. Lakas po ng hangin. Suungin po natin yung bagyo. Huwag tayo matakot. Ayan po. Hangin. Ang lakas po ng hangin ngayon, bagyo. Dahan-dahan po tayo. Dito na tayo mag-prepare. So, hindi po ako mag-iingay kasi andito lang po yung huli tayo ng kahit kunti. So, kumapapasing po. Nandun po si tatay. Doon siya, nakain na po siya. Doon sa biligay natin, nakain na po siya. At nakikita tayo niya na ang isda. Ano kahuli tayo? Nagkakaway siya. Galingan ko daw. Tayo. Hindi ka daw dito eh. Ang hangin. Bumilog talaga. Kasi pag hindi bumilog to, magtatakbuhan po yung mga isda. Alis. Hindi tayo makapagsalo ng maayos. Ito ba yung tripod? Yan, salo po tayo at lagi pong nasisira ang ating pag-prepare. Tinalo ko po, hindi bumilog kasi may hangin. Pero sana may huli po yan. Sana may huli. Konti ang huli niya. Dito tayo. Dito natin tanggalin mataas. Oops, nakawala pa yung isa. Sayang. Sayang. Ito natin ito. Laki pa naman. Ang bibig mo. Yan, sige po. Yan, isa.
Good tayo. Nakahuli po tayo ng isa. At sa lambat, marami pa rin po. Sabi pa tayo mamaya. Hindi tayo nadali. Ang ganda po yung nahuli. Malalaki. Ang good size. Pag salo ko po ay hindi bumilog kasi may hangin. Ang good size. Yan. Grabe, ang laki nito. Nadali po tayo ng mamaw. Oh, mamaw po. Grabe, ang laki. Yung mga kalahati. Laki oh. May pang-ulam na po tayo. Nabawas lang tayo ng isa. Kuha ko ng bato po. Puso. Ang sapong ko. Nahuli po ay limang malalaki. Try pa po tayong isa pa. Kadali tayo. Huli po tayo. Thanks God. Okay na po ito. May karpa pang isa. Kadali. Wala ka po nadali. Nagtatago sila sa mga talahiban. Buti doon pumatak yung lambat. Sinisintro ko sa gitna, pumunta sa talahib yung dulo. Pero nakadali. Oo, laki. Ito muna natin. At pipilangin ko po kung ilan. Pinabagyo. Nangingisda habang bumabagyo sa Taiwan. Kaya naman itong isa. Nagpataba. Marami rin po. Nakadami po tayo. Nakadami. Matataba. Umaahon po sila. Kasi po pag sa ilog, basang-basa po yung basang-basa. Talagang basa ang ilog. Kasi pag sa ilog, sobrang lalim. Ayan, ito po ay lima na po yung kanina. Ay tapos ito. Lima na po itong kanina. Bilangan natin ito. 6. Ito. Grabe. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16 po, pang 17 po yung karpa. Yung karpa po yung nalaglag doon sa damuhan. Kukunin ko po. Isang karpa po na medyo malaki-laki. Hindi karamdaman laki. Bali 18 lahat-lahat. Okay na po ito. Meron na po tayong pan-deliver. Saka pang-ulam. At aalokin natin si tatay kung gusto niya. So tara po. Prepare lang po ako kasi nalakas na po yung bagyo. Si tatay tulog na. Aalokin ko po siya kung gusto niya ng tilapia. Yan, galing po ako kay tatay at nagdala po ako doon ng dalawa lang pong isda ang hiningi niya. Pinakaliskisan niya. So, hindi ko na po na video kanina kasi medyo talagang malakas na po yung natutumba po yung aking GoPro. Malakas na po yung hangin. So uwi na po tayo. Nandito po yung huli natin pan-deliver. Uwi na tayo. Grabe. Nasa po tayong puno. Ayan si tatay. So paalam tayo kay tatay. Pauwi na po tayo at sa likod ko nakikita naman yung kung gaano kalakas ng hangin. Baka mapahamak pa tayo dito. Nakahuli na naman tayo kaya uwi na tayo. Sinasampal tayo ng hangin. So prepare lang po ako.
Uwi na po tayo. At grabe, ang lakas na po ng hangin. Ngayon po papasok na po, pumasok na po yung malakas na hangin dito. At kailangan na po talaga natin umalis dito. Makauwi na tayo mabilisan. Wala na pong masyadong nabiyahe kasi humahagupit na po. Ayun na po ang kalawakan. Humahagupit na po yung bagyo. Bagyong Karina dito sa bansang Taiwan. Nakapangidya tayo. At ang pangalan dito ng bagyong to ay Bagyong Gaimi. Gaimi. Mga sarado na po ang mga ang tindahan dito. Dami po yan. Abante. Abante tayo ng abante. Okay, pumasok mo ito. Tabi. Dahan tayo. Kapagda po yung ating motor. Pag ganun, tatabi po tayo. So, huwag magtutuloy. Kasi pag binilisan natin lalo, po natin gulong. Mapapahamak tayo. Tayo. Dumating na po talaga yung bagyo na yan, yung lakas na hangin yan. Ibang-iba na sa lakas kanina malakas, ngayon mas malakas po yung hangin. Wala po kasi tayo sa medyo maraming puno, kaya hindi natin masyadong ramdam. Pero yung mga building po, ayun pati tayo dinadala pag naka-stop dito tapos naglag yung ganito kapit din ito. At malapit na po tayo ngayon at medyo madilim po talaga ngayon, hindi lang medyo, talagang nadilim na, tapos nalakas na talaga ang hangin. Nakikita nyo po yung mga kahit itong mga wire nagsasayawan. At nilalamig na si ate. Sana all may kayakap. Buti na lang nakuha ko yung susi. Laging sarado, gawa ng baka bahain. Buksan po natin. Dito tayo ngayon sa dorm. At ito kadadating, nabasa rin pala yung ating pang-fishing na damit. At ito na si Katie. Binilad natin dito. Sinampay pala itong kapote sa itong helmet. So basang-basa po tayo from head to toe. Pero okay naman, enjoy po. At meron po tayong dala. Yung huli po ay natin. Yung huli po ay dinala natin sa lababo doon sa dulo. Kasi medyo malansa po. At nakakayada sa mga kasama natin. So tara po, pasok na tayo. Paglaro po tayo kay Sayon. Madilim po. Kaya madilim po. Hilig siya makipaglaro. Ay! Tama na. Hiwa. Ayan, hiwa na po tayo ng luya. Si Sayon ay makulit. Gabi na yung nakikipaglaro po siya. Luya, tapos bawang. Mabilisan lang po yung luto natin, paksiw. Habang naliligo tayo, nagpapaksiw tayo. Si Sayon. Kulit po yan si Sayon. Isa lang na po natin ito. Ayusin na po natin yung ating lulutuin. Sama natin si Sayon. Nahiwa na po natin yung mga ricado. Ito. At ito na yung mga isda natin na tira sa paglalambat. Na tira ng ating pinamigay. Saka ating dinideliver. Ilagay po natin dito yung kunting ricado. Bawas tayong tiga kalahati. Tapos kunting sili. At ito, masusubukan natin itong karpa. Yan. Tapos yan. Dito natin ilalim.
Lagyan na natin. Sana maluto. Matitikman po natin yung karpa kung masarap siyang ipaksiw. Kasi sabi ng iba, masarap daw ipaksiw ito eh. Ayan pa rin si Sayon, no? Sayon! Patingin sa atin. Suka. Ayan, suka. Sarap yan pag marami. Tapos lagyan natin yung paminta. Damihan po natin. Ano po yan? Nasa vitamins nga din po yan. Tapos patis. Mamaya kukuha tayo ng asin sa ano natin, cuts and cook. Ayan, patis po. Ito yung pinagugasan ng sinaing na bigas. Lalagay po natin. Ayan, pampaluto po yan. May natin asinan. Takpan po natin. Ayan, tapos salang na po natin dito. Pero mahirap ng buhayin eh. Ganyan muna kalahati. Ito. At ating po salang na. Lakasan na po natin. Yan. Tayo po ngayon magpapalit ng damit saka magbibihis. Tapos huhugasan natin itong kinainan kayo ng umaga. Yan po yung buhay OFW. Kahit gusto natin magpahinga, diretso pa rin. Pag buhay sa bahay, yan, trabaho pa rin. So yan, para po makatapos ng kontrata. So may na lang po, pagluto na po ito. Hugas po ako ng mga hugasin. Nakapaghugas na po tayo at checkin natin ito para nangangamay paksiw na. Init. Check natin. Ayun, nangangamay na. Maya po liit na po natin yung apoy. Ay, sakto na po pala yung apoy. Sakto na po pala yung apoy. Ayan po yung paksiw. Grabe na po niya. Maya po ulit. Maligo lang po ako. Tapos pagkaligo ko po, saktong luto na po yan sinaing saka yung paksiw. Yun no, bugi na tayo, nakaligo na. At wala muna tayong hugot kasi marami nagagalit. Baduy daw mga hugot natin. Tingnan natin po yung paksiw at naligo po tayo. Siguradong luto na ito. Titikman din natin. Yun, luto na po ito, sigurado. Ayan o. Nilagyan po natin ng mantiga kaya sa konting asin. Taste po natin. Grabe sarap. Lumasa po yung sili. Medyo maanghang, pero masarap po siya. Tama yung sabi ng iba, damihan ng suka. Hindi mas po sobrang dami. Yung sa karpa po, nawala po yung lasa pala pag may suka. Yan. So hanguin na po natin ito. Luto na po yan. So patay na po natin. Yun, naka-ready na po yung pagkain natin sa wakas. Yan po, yung ating nahuli. Yan, tikman natin yung tilapia. Tapos itong karpa. At po, isang karpa. May dala po dito si Dudoy na fried fish. Requestin po yan ng natin, ng kabats natin. At papadala natin yan. Kasi bumibili po ng halagang halagang 180. At si Dudoy, ang daming binigay po. Bili na rin po ako kay Dudoy ng para sa pang-umagahan namin. So magbigay tayo. Kasi mahirap din pong hulihin yan. Layo po ng pang-hulihan yan. Sa dagat po ito. Ang daing na yan. Po. Ayan, mga salinyasi. Marami. Bibigay ko kay Dodo yung iba. Babalik ko. At papadala po natin doon sa kabats ko na bumibili. Para makuha din ni Dodo yung bayad. Tapos bibili rin tayo ng pang umagahan natin. At napakarami nito. Hindi pwedeng libre ito ngayon. Kung magbigay man siya, tawad lang na konti. Pero pag ganito karami, ano po yan? Pinaghirapan din po yan. Kain po tayo. Turuan ko lang po kayo about sa prayer po. Ang basic na nalaman ko about po sa prayer. About po sa maghapon na natapos natin gawain. Yan. Ang pag-pray po ay ACTS, ACTS, yung pinakang guide ko po. Tinuruan po ni Lord ang mga disciple niya kung paano manalangin. Adoration, compassion, thanksgiving, supplication. Yung A po, adoration, yung katulad ng pag-pray ni Abraham. Pinupuri kita Diyos na mapangyarihan sa lahat. Ikaw may gawa ng langit at lupa. Lord, napakabuti mo. Ikaw ang nag-iisang banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basta adoration po, ina-adore mo ang Panginoon. Naman, yung C, confession. So ipapahayag mo yung iyong kapasalanan.
Inaamin ko Lord na marami akong nagawang kasalanan sa lahat-lahat ng maghapon na hindi ko na sinasadya at sinasadya ako. Patawarin mo ako Lord. Humihingi ako ng habag sa iyo, malapit ako sa iyo. Basta yun, confession. Ang T naman, thanksgiving. Yan. Salamat Lord sa lahat ng natanggap ko ngayong maghapon na ito. Salamat sa pag-iingat mo, salamat sa kalakasan. Basta magpasalamat ka na sa lahat. At huwag kang babanggit ng ng mga hanggang ganun lang. Magpasalamat ka sa lahat-lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi lang sa iyo kundi sa mga nakasama mo. At yung supplication naman, ito yung hihiling ka sa Panginoon. Sabi ng Lord, humiling ka ng kahit ano sa aking pangalan at ibibigay ko, sabi ng Lord Jesus. Sa pangalan lang po ni Jesus Christ daw. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. At pag nagawa na po natin yung prayer na yan, lagi pong may address kasi parang sulat yan eh. Nagpipray ka, kinakailangan in Jesus name, sa ngalan ni Jesus. Catholic, Christian, kahit ano po, basta mag-pray po kayo. Laging may in Jesus name o ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesucristo. Basta ganun. Pero pag yung wala pong kayong wala po kayong prayer na na sa pangalan ko, baka saan pumapunta yung prayer ninyo. Basta sabi ng Panginoon, humiling kayo ng anuman sa aking pangalan at pagkakaloob ko. Yan. Basta ang mga disciple of Jesus Christ, nagpipray po sila sa pangalan ni Jesus. Yan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. At yung iba naman pwede sa in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero kadalasan po talaga, ang pinakang standard po na prayer na talagang ang prayer talaga na tinuro ng Panginoon Jesus na humiling kayo sa aking pangalan, sabi niya. Pangalan talaga Jesus Christ ang sa bandang huli. Yan ang kailangan nating gawin. Ang kailangan nating banggitin. In Jesus name, Amen. This is our prayer in Jesus name, Amen. Ito yung hinihiling ko sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito ay nasamo ko sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ganun, laging in Jesus name. May address po kung saan pupunta yung prayer natin. Yun lang po. At sa prayer naman po ba sa pagkain, yung pasalamatan natin siya na sa maghapon, ganyan. Ang gusto kasi ng Panginoon, bukal sa puso, ayaw niya paulit-ulit. Gusto niya relationship talaga. So, pray na po tayo. Nagugutom na ako, nalamig na. Yun lang po. Pasensya na ako, kadaldalan ko. Pray tayo. Father God in heaven, the pure Son Jesus Christ, Lord, thank you Lord sa lahat ng ginawa mo sa akin maghapon, sa pag-iingat mo. Ikaw Diyos na kapangyarihan, Lord, na Lord, nag-ingat sa akin sa lahat ng ginawa ko. At ano man po Lord na nangyari sa akin, pinupuri kita. At sa lahat ng mga pag-iingat mo rin sa akin pamilya, pinupuri rin kita. At sa lahat Lord ng mga nagmamahal sa akin, patuloy mo Lord na dinideclare ko na pasaganain sila at bigyan ng pag-iingat at lahat ng blessings na kanilang hinihiling sa iyo. Ganun Lord, pagkain ito maging kalakasan ko. At patuloy mo Lord na busugin ako sa pagpapala at hindi lang po ako pati ang mga nanonood nito. At ang aking pamilya, ilayo mo Lord sa lahat-lahat ng kapahamakan. Bagkus, ilapit mo sa lahat-lahat ng blessing. This is our prayer in Jesus name. Amen. Kain po tayo. Yan po ang prayer ni Bro Alvin. Sarap po ng paksiw. Tingnan po yung karpa. Ito po yung burasi. Yung karpa na puti na silver. Masarap pala yung karpang yun. Kailangan po talaga lalagyan mo ng lasa. Kasi mas malasa yung tilapia. Pero masarap din siya. Mataba yung karpa. Kasi nga ingat. Gabi ang tinik oh. Kaya pala ayaw ito ng ibang mga team namin. Napakawalan o kaya binibigay. Hindi po siya pwede sa mga bata. Matatalas po yung tinik niya. Nasa katawan. Mas matalas pa sa tinik ng bangus. Sarap po. Kain po tayo. Kain po kayo kung hindi pa po kayo nakain. Kung nagda-diet kayo. Inom po kayo ng inyong inumin. Kunin nyo na po. Kung mayroon kayo diyang ating ng biskwit, ngat-ngatin nyo na po. Sabayan nyo ako. Sarap. Pero matinig talaga yung yung karpa. Hindi po siya bagay sa mga bata. May bata. Kahit matanda, matitinig nito.
Lalo sa parting buntot po, matinik. Pero ano siya, masarap po siya. Parang ang laman niya ngayon ay ano, parang bangos na mayroon siyang nagmamantika na sariling oil niya na yung parang taba ng bangos. Hindi ko talaga kaya. Nakita niyo naman po. Oh. Grabe ang tinik. Yung tinik niya talaga matutulis. Delikado. Pero pinag-pray natin yan. Masarap pero kahit ipag-pray natin yan, hindi mawala yung tinik niya. Iiwas lang tayo, mag-iingat. Sip-sipin ko na lang. Sarap po. At mahirap po palang kainan talaga to. Mahirap kainin po tong karpa. Maganda po to prito. Yung papakrispihin para hindi maramdaman yung tinik. Hindi naman po mahirap mangisda. Kaso nga lang, pag ganyan naghahabol sa oras, doon po ang parang napakahirap. Yung parang didilim na. Tas ang dami pang isda na huli. Na tas ang gusto mo pang dagdagan yung huli. Yun po yung mahirap. Tas yung habang naglilinis ako, tas minamadali ng pagdideliveran. Tas sabi ko, pick upin niya dito, 8. Dumating siya, 7:40, bali ilang minuto, 7:45, 5 minutes pa lang dumating na. Nalilisan ko pa lang, ilang pa lang. Hirap magmadali. Sugat-sugat yung kamay ko pag kakalis ka sa linis. Binigay na yung bayad pagkatala po na. Ano na rin po, ang arimuhan na rin. Yung arimuhan sa amin, ibig sabihin malaking bagay na po. Kasi sa makukunin yung ganun, 1,200 sa peso, nasa doblehin nyo yun, nasa 2,000 sa peso. Ilang oras ko lang siguro mga 1 oras at kalahati o 2 oras. Paglilinis ako ng tagalan, masarap po nitong kasi matinik. Sana po tuloy-tuloy yung ganyan na blessing sa atin. Kung may mga mga Pilipino magsusumbong, so unawaan nyo lang po yung mga ganyan hanggang to sideline namin kasi mahina yung company namin. At kung balak nyo kaming sumbong, sabihin nyo muna sa amin. May page naman po ako, Bro Alvin, para itigil namin o ano man na makakapagpahamak sa amin, so pwede natin pag-usapan kasi parehas tayo may pamilya at nagnanais tayo na umuwi agad sa Pilipinas, kung makapagpadala na mas maganda-gandang padala yung hindi kinakapos. Kaya kahit may trabaho tayo na ganyan, kulang po yan, kulang kasi mahina yung company. Tapos na po ako. Dito ko na po tapusin yung video. Hindi ko na po naubos yung tinik kasi talaga, matinik po talaga. Hindi ko na po naubos pala itong karpa kasi matinik. Pero sip-sipin ko na lang. Kain po. God bless.